bawat paglalagay ng pinta at tinta, ang mga artista ay nagpapakita ng kanilang kahusayan, passion at pagmamahal sa sining, kung saan dahil sa kanilang talento, ipinapaalala nila na ang sining ay walang hanggan at ang bawat patak ng kulay ay maaaring magdulot ng inspirasyon at kahulugan sa ating buhay. Kaya naman, para bigyan po tayo ng detalye tungkol sa acrylic painting, ay makakasama natin this Monday morning si Erica Santos. Good morning, Erica. Welcome to Rise and Shine Pilipinas. Hello, good morning po sa inyong lahat. Good morning, Pilipinas! Hi, Erica. This is Prof. P together with Diane. Paano ka ba nagsimula sa larangan ng acrylic painting? Ano ba nag-inspire sa'yo na pumasok sa pag-paint? Yes, nag-start ako as a hobby lang kasi nung bata ako medyo fan na ako talagang mahilig na akong tumingin sa mga paintings, sa mga ganyan. So, mahilig ako magpunta sa mga museum. So, pero sa totoo lang, wala akong kaalam-alam sa pagpipinta. Ayan, so nag-attend lang ako ng workshop with Mr. Sena, Fernando Sena. Yan. Okay. Galing. So, Erica, So, how doon did you... na-develop yung aking skills. Ayun, yun sana itatanong ko, how did you develop your skills? Kasi nabanggit mo, hobby mo lang ito, no? So, gusto namin malaman, nag-aral ka ba para maging isang artist? Yes, nag-attend ako ng workshop. Tinapos ko yung workshop ni Mr. Sena hanggang sa master's level sa kanya. But then, before I took a workshop with Mr. Sena, marami na akong mga kaibigan na artist from Pinto Art Gallery pa nung time na yon. So, I go up to Antipolo para magpaturo sa kanila mag-drawing. Ayan, nag-start ako sa pagdodrawing. Paano mo naman napapahayag ang iyong sariling style o personality sa pamagitan nga nitong acrylic painting? Kwentuhan mo kami. Yeah, kasi pasensya na kayo, nandito tayo sa loob ng aking pamamahay, sa aking background, andyan po yung mga paintings ko, no? Na-express ko yung sarili ko kasi medyo freehand ang painting ko, hindi ho ako nagdodrawing sa aking canvas, which most artists do. So, yung freehand lang, kung ano lang yung ma-drawing ko, makakita ko ng picture, ganyan. Very inspirational sa akin, lalo na yung landscape painting. Napaka sarap gawin for me, lalo na pag ganito, umulan, ganyan. Usually, mga landscape painting ang aking mga, trabaho, masterpiece. Alright, so Erica, we know that you have already a lot of artworks there, pero ano ba yung para sa'yo pinakamahirap na painting o obra na ginamit or nagawa mo through acrylic painting, at paano mo ito nagawa ng matagumpay at maayos? Ayan, syempre with patience. Yan talaga. Ang pinakamahirap sa akin yung nag-exhibit yung aming grupo artistry sa isang pinakamatandang museo dito sa Pilipinas, sa simbahan pa. Sa Maynila, gumawa ako ng mga anghel na ang aking subject ay yung anak ko. Siya yung ginawa kong angel. So marami akong pieces, marami akong, ayun, makikita niyo sa background, yung isang anghel. Siya yun. So marami akong ginawang obra, pieces, from acrylic to oil painting na ang subject ko yung anak ko na ginagawan ko ng anghel o kaya nagpe-pray siya, ganyan. Pinakamahirap sa akin ang yon, image. O sige, ano naman mga advice at tips ang pwede mong ibigay sa mga bagong artist na nag-nais din subukin ang acrylic painting? Sa lahat ng mga artist, sa mga baguhan dyan, sa mga nagnanais maging painter, maging artist, magpinta, gawin nyo lang lahat ng nagugustuhan niyo, lahat ng gusto ninyong gawin bilang artist, walang dito, no limit. Kung gusto niyo magpinta ng hindi kayo marunong magpinta, kumuha na lang kayo ng canvas,
parang si Pablo Picasso, no? Ganyan. So, pwede nyo ring pag-aralan. Huwag kayong matatakot dahil kayo ang artist, kayo ang pwedeng magpinta, kayo ang ilagay ninyo sa canvas yung mga gusto ninyo. No, huwag kayong matatakot. Marami kasi sa mga artist ngayon natatakot. At marami rin mga grupo na tutulong sa inyo kung gusto niyo mag-exhibit sa mga art galleries. Ganyan, paghusayan niyo lang. Alright, so I have to agree with Miss Erica, no, Fi, kasi talagang sa kanya, it all started as a hobby, no? Kahit wala kang hilig, if gusto mo talaga mag-try also ng painting, pwede kang magsimula at a very simple or basic Pero na mga trinay pieces. ko, hindi ko nagkakaya. Siguro may mga, parang may mga, talaga may mga skills yan. But ako, nakakaano kasi, stress, Nakakawala ng stress. Nakakawala ng stress. Pwede mo siyang gawin as a hobby. Lalo na nung nagkaroon ng pandemic, marami ang nag-turn talaga into painting. Sa kanilang mga bahay, acrylic, oil, or pwede rin canvas. So, ang dami pong kinds na pwede nyo pong subukan at syempre i-explore. Para naman po sa hindi aware sa acrylic painting, Miss Erica, ano po bang acrylic painting at pagkakaiba nito sa watercolor o dun sa iba pang paint? Ano pa po ba yung mga pwede nyo i-explain about this for the benefit of our viewers? Okay, ang acrylic painting kasi medyo pinakamadali siya for me na medium sa pagpipinta, no? Madali itong matuyo kahit umuulan, madali itong matuyo. Whereas at saka yung mga colors niya, no, very radiant, yan talagang magmi-mix ka talaga ng mga colors na ma-achieve mo siya agad-agad dahil nga madali siyang matuyo. Pag pinahid mo siya sa canvas, matutuyo siya agad. Whereas ang watercolor, yan ang medyo difficult kumbaga. Pero marami tayong mga Philippine artists na ang gamit na medium ay watercolor. Ang oil naman, pag ganitong panahon, maulan, mag-intay ka talaga. Patience talaga ba? It takes days para matuyo at para matapos mo, mapatungan mo ang mga paintings mo. But of course, ang pinaka-quality sa ating mga artists, sa mga paintings, ay ang paggamit ng oil. Yan. Grabe, no? Talagang... Magastos ba, Miss Erica? Oo. Kasi syempre yung mga gamit mo, Magastos. Fi, not to mention yung mga materials niyan. Kamusta po ba? Is it affordable? Ano ba yung mga tips na pwede nyo rin mabigay para doon sa mga aspiring artists na who's also on a budget? Yes, actually magastos talaga ang painting, pero sa panahon ngayon, pinadali na, no? Dahil pwede ka nang bumili ng canvas sa mga palengke, yung mga, usually sa mga markets, nabibili yung mga katsa, 'di ba? Usually, yung mga wala naman talagang budget, yung talagang sobrang ang ginagamit ay ang yung flour, no? Yung sako ng flour kasi canvas rin yun. Aayusin na lang, stretching na lang yun. Pagdating naman sa mga very convenient na ngayon, whereas before hindi talaga. Ngayon, pwede ka nang bumili sa palengke, may mga tubes na, ganyan. Punta ka sa Quiapo, makakabili ka na ng set of watercolor, ganyan. O yan na, there's so many ways, alternative ways. Walang imposible. Oo, maging resourceful lang. Kahit sa paggastos. Yan, Miss Erica. Grabe, sobrang nakakahanga talaga yung mga ganitong talento. Kaya naman maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kalaman sa pagpinta. At syempre, pati na rin sa Salamat. pakipagkwentuhan sa amin ngayong umaga, Miss Erica Santos. Again, thank you and stay safe.